Ang mga aralin sa video na ito ay kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto sa ating talasalitaan. Ikalawa, mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng elementong biswal. Dumako na tayo sa ating talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, sanggunian, pinagmumulan o pinagkukunan ng impormasyon. Maaaring aklat, artikulo o tao na ginagamit bilang batayan sa pag-aaral o pananaliksik. Ikalawa, tumutugma, naaayon, pareho o akma sa isang bagay. Nagpapakita ng pagkakatulad o pagkakapareho. Ikatlo, kawili-wili, nakaaakit, nakalilibang o nagbibigay ng interes, kaaya-ayang pagmasdan o pakinggan. Ikaapat, lakipan, dagdagan o samahan ng iba pang bagay upang maging buo o mas kumpleto. Ikalima, magdulot, magbigay o maging sanhi ng isang kalagayan, damdamin o pangyayari. Narito na ang tala ng mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng elementong biswal. Basahin natin at unawain ang bawat bilang. Ano nga ba ang mga ito? Unang bilang, sa pagbuo ng elementong biswal, tiyakin na angkop ito sa ideyang nais ipahayag. Mahalaga na ang elementong biswal tulad ng chart, graph, mapa ng konsepto o infographics ay tumutugma sa mensaheng gustong iparating. Kung tama ang uri ng biswal na gagamitin, mas madaling maipapaliwanag ang ideya at mauunawaan ito ng mga manonood. Halimbawa, kung layunin ay ipakita ang ugnayan ng mga paksa, mainam ang paggamit ng concept map kaysa talahanayan. Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng elementong biswal na ito sa presentasyon ng paksa. Ang paggamit ng elementong biswal ay nakatutulong upang mas mapadali, mapalinaw at maging kawili-wili ang pagtalakay sa isang paksa. Sa tulong nito, mas mabilis maunawaan ng mga tagapakinig ang mahahalagang ideya dahil may kasawang larawan o simbolo na naglalarawan sa impormasyon. Nagiging mas epektibo ang presentasyon dahil hindi lamang salita ang ginagamit kundi pati biswal na representasyon. Ikatlo, lakipan ng wastong pamagat at bilang ang bawat elementong biswal. Ang pamagat ay nagsisilbing gabay upang agad maunawaan ng tagapanood kung ano ang nilalaman ng biswal. Ang pagbibigay ng bilang, halimbawa Figure 1, Chart 2, ay nakatutulong upang madaling tukuyin o balikan ang bawat biswal kapag tinutukoy sa paliwanag o sa teksto. Ito ay nagpapakita ng maayos at malinaw na paglalahad ng mga impormasyon. Ikaapat, siguraduhing malinaw at wasto ang mga detalye sa bawat elementong biswal. Kailangang tama, tumpak at madaling basahin ang mga detalye sa biswal upang hindi magdulot ng kalituhan. Dapat ay malinaw ang mga label, kulay at simbolo na ginamit at walang pagkakamali sa datos o impormasyon. Ang kalinawan ng detalye ay susi upang maging kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaan ang biswal. Ikalima, gawa ng wastong dokumentasyon ang mga biswal sa presentasyon. Ang wastong dokumentasyon ay nangangahulugang pagbibigay ng pinagmulan o sanggunian ng mga ginamit na larawan, datos o impormasyon. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kredibilidad ng presentasyon at maiwasan ang plagiarism. Ipinapakita rin nito ang pagiging responsable ng may akda sa paggamit ng mga material mula sa ibang tao o sanggunian. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino.
Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyo kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin Mo sa Filipino.